Ang kabanalan ay nagsisimula sa pakikipagkasundo sa Diyos at sa kapwa at posible lamang ito kung mayroon tayong kababaan ng kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa Kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay reconcile. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ginugunita si San Antonio de Padua. Kilala siya sa pagiging napakahusay na preacher na sinasabing kahit nga yung mga isda ay lumutang para makinig sa kanyang pangaral nang siya ayaw pakinggan ng mga tao. At si San Antonio de Padua ay nilalapitan din natin kapag tayo ay may mga nawawalang gamit dahil siya raw ay isang wonder worker. Pero mga kapatid, hindi lamang po ito tumutukoy sa mga material na bagay na kapag may nawala kang ganitong bagay ay hihilingin mo sa kanya kay San Antonio de Padua na tulungan kang mahanap yung nawawalang bagay na yun. I think higit sa lahat na ipagdasal natin kay San Antonio de Padua ay yung mga spiritual things, mga spiritual na bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ano po ba yung mga spiritual things? Napakahalaga po nung time to pray. Baka po kasi sa sobrang abala ninyo sa buhay, wala ka ng oras o nawalan ka na ng oras para magdasal, para magsimba. I think ito yung unang-una na dapat nating hilingin sa pamamagitan ng mga dasal ni San Antonio de Padua na tulungan tayo na ihingi sa Diyos ng grasya, the grace for us to be able to pray. Kasi mga kapatid, grasya din po ng Diyos kung tayo'y nakakapagdasal because God gives us the grace to pray. Kaya nga kung ikay wala ng oras, mga kapatid, ito yung hilingin mo sa Diyos, na makapaglaan ka ng oras. Hindi naman sa talagang walang time, kaya lang we don't put priority in prayer. Mas binibigyan natin ng prioridad yung trabaho, ng prioridad yung negosyo, o kung ano pa mang gawain natin. Kaya nga, hindi na natin nagiging priority
ang magdasal. And we know for certain na ang pagdarasal ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. We connect ourselves to God. Kaya nga, ito yung unang hilingin natin for us to be reconnected sa Diyos. Pero minsan, may mga bagay na nagiging dahilan upang tayo ay mawalan ng koneksyon sa Kanya. At ano yun? Yung hindi natin pagpapatawad, yung galit natin, nawawalan tayo ng kakayanan na makipag-ugnay muli sa ating kapwa dahil meron tayong alitan, merong sama ng loob, o kaya naman ay merong galit sa puso natin, hindi tayo nagpapatawad. And that is why it is very important that we reconcile ourselves with God and with other people, with our brothers and sisters. Kaya nga baka wala na tayong time, wala na tayong chance na makipag-ugnay, makipag-connect sa Diyos at sa ating kapwa dahil sa maraming bagay. So ito yung isa sa mga hilingin natin kay San Antonio de Padua, na tayo ay magkaroon ng time to reconcile ourselves to God and to others, lalong-lalo na sa ating mga kaaway. Yung may mga taong may sama ng loob sa atin, o kaya tayo mismo merong sama ng loob sa kanila. So ano pa ba yung mga spiritual things na kinakailangan nating hingin sa Diyos? Napakahalaga po ng kababaang loob, Kasi kapag wala tayong humility, hindi tayo makikipagkasundo, Hindi tayo makikipagkasundo sa kapwa natin at hindi tayo makikipagkasundo sa Diyos. Kaya napakahalaga ng grace of humility, Napakahalaga po niyan dahil ang kababaang loob ay magiging daan upang tayo ay makipagkasundo sa kapwa at sa Diyos. At kapag tayo ay nakipagkasundo sa Diyos at sa ating kapwa, doon, yung pakikipagkasundo na yon ay magdadala sa atin sa mas malalim na ugnayan, and that is what we call prayer. Kaya nga, kapag tayo nagdarasal, this is actually what we call holiness. Dahil ang holiness ay relasyon. Ito yung ugnayan natin sa Diyos. At ito yung magandang ugnayan natin sa ating kapwa. Kaya nga, ngayong araw na ito, sa paggunita natin kay San Antonio de Padua, ito yung grasyang hilingin natin sa Diyos. Yung grasya na tayo ay makipagkasundo, to reconcile ourselves sa Diyos at syempre sa ating kapwa. At ito yung napakahalagang spiritual blessings na kinakailangan nating hingin sa Diyos sa araw na ito sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Antonio de Padua. Kaya nga mga kapatid, mahalaga ito. Huwag nating kakalimutan, hindi lang puro material na bagay yung ating hilingin o yung ating pangarapin na maibalik sa atin at makamit natin, kundi higit sa lahat, napakahalaga ng mga spiritual things, spiritual blessings, spiritual graces na kinakailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Upang sa ganoon, ano man yung ating pagdaanan, ano man yung ating paghirapan sa buhay, makaya natin ng may buong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig pa rin sa Diyos. Hindi nawawala yon. Kaya nga, ito yung ating hilingin sa pamamagitan ng mga dasal ni San Antonio de Padua. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo po kami makipagkasundo sa iyo at sa aming kapwa sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Antonio de Padua. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.